Hi, kumusta ka? Nag-iisip ka ba ng ulam? Subukan mo to. Masarap, masustansya. Ang palaya na may kaunting karne ng baboy, kaya tara, lutuin na natin. Sisimulan ko po ang aking pagluluto by browning this pork. Hindi na ako naglagay ng mantika sa kawali dahil mataba yung baboy. Hayaan ko na lang yan na maprito siya sa kanyang sariling mantika. Pwede naman na igisa na lang ninyo kaagad itong pork sa sibuyas at bawang. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag brinown muna ninyo ito or iprinito, mas masarap, mas malinamnam. Pero habang pinapalabas ko ang mantika, lagyan ko muna ito ng takip dahil baka matalsikan tayo at malapnusan. Dapat ganito tayo kaingat kapag magluluto ng mga ganito or magpiprito ng gantong pumuputok-putok. O ayan, lumabas na ang kanyang sariling mantika. Naririnig nyo ba? Pumuputok-putok, kaya alerto kung hahaluin. Much better kung papatayin nyo na lang kaagad ang apoy. Total, na brown na at babawasan na rin naman ang mantika nito dahil ang dami. Siyempre, ayaw natin ng maraming mantika. Kaya dyan muna kayo, bawasan ko lang ito, no? O ayan na, wala ng mantika. Happy? Joke lang. So, okay, magigisa na po ako ng ating bawang at saka sibuyas dito na rin. Sama-sama na banding na silang lahat. Ganon din ang kalalabasan nun. Kapag ako nagluluto, action agad. Ayoko nang ipakita yung mga paghuhugas-hugas at paghihiwa-hiwa ng kung ano-ano. Kasi alam naman nating lahat gawin yon na. Pansin nyo, mahina na yung apoy ko niya na, pero pumuputok-putok pa rin ang ating pork. Kaya alerto. Igisa ko lang ito ng maayos hanggang sa maging aromatic na ang ating bawang at saka sibuyas. And then, isusunod na natin dito kapag nagisa na ng maayos ang ating mga nahiwang ampalaya. Kayo ba kapag nagluluto ng ampalaya, ibinababad ba muna ninyo ito sa tubig na may asin? Kasi ang iba ganun ang ginagawa, ibinababad muna nila sa tubig na may asin para mabawasan ang pait. Pero kami, kapag nahugasan ng ampalaya at nahiwa, wala nang babad-babad sa tubig na may asin, diretso luto na. Kasi kapag hindi mapait, parang kulang ang kanyang pagiging ampalaya. Bitter talaga ang ampalaya, parang yung karibal mo. Joke lang. O ngayon, i-add ko na ang ating ampalaya. Oy, ang ampalaya ha, inuulam, kinakain, hindi inuugali ha. Aminin, iba dyan, ampalaya, charot. Okay, at ngayon maglalagay na ako ng oyster sauce. Kung walang oyster sauce, pwedeng toyo o kaya asin, tas konting toyo. Tas lagyan nyo lang ng konting sugar para may lasang manamis-namis. Pero ako okay na tong oyster sauce sa akin. Hindi na ako maglalagay ng asin kasi maalat na to. At hindi rin na ako maglalagay ng sugar kasi ang oyster sauce ay may manamis-namis na lasa. At ngayon, maglalagay ako ng kaunting tubig. Konting tubig lang para maluto lang yung ating gulay kasi hindi pa yan totally luto. At syempre, konti lang kasi hindi ko rin to i-overcook. Haluin ko lang ng mabuti para ma-blend sa ating gulay yung ating mga inilagay na pampalasa, and then tatakipan ko muna po ito ng mga ilang minuto lang, tansya lang, siguro mga 2 hanggang 3 minuto. Almost done na to. Tingnan natin kung sakto na ang pagkakaluto ng ating gulay. I-check din natin ang lasa kung kailangan pa nating i-adjust. Tama na yung pagkaluto ng gulay, pero nakukulangan ako sa lasa kaya magdadagdag ako ng oyster sauce. Haluin ko lang itong mabuti at ililipat ko na po ito sa isang serving plate. At ito na po ang ating masustansyang ulam, ampalaya with pork. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa akin muli ngayon. Please subscribe para lagi po tayong updated sa mga ulam video upload.
Happy eating po! Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Mwah!